Hello, welcome sa aking YouTube channel, ang Eddoc Tools TV. At ang ngayon ay tatalakay natin sa video na ito kung ano ba ang ChatGPT, sino ba ang bumuo, no? Sino ba yung mga tao na nasa likod ng pagbuo ng ChatGPT at paano ba natin gagamitin ang ChatGPT, paano ito makakatulong sa atin sa ating mga paperworks, lalong-lalo na as a teacher at saka sa mga estudyante na rin. So yan ang ating mapapanood sa video na ito. Okay, so sa una ngayon ay aalamin natin ano ba ang ChatGPT, okay? So, ang ChatGPT is an AI language model designed to generate human-like text based on the input it receives. It's part of the GPT or Generative Pre-trained Transformer series developed by OpenAI. This model is trained on a vast amount of text from the internet, allowing it to understand and generate responses in natural language across various topics. Its goal is to assist users by providing information, answering questions, generating text, and engaging in conversation. So malinaw dito, ang ChatGPT ay makakatulong sa atin mag-assist sa atin, no? Na kung paano kung halimbawa nung panahon natin, kung tayo ay nagre-research, so gumagamit tayo ng Google. So ngayon itong ChatGPT sa pamamagitan nito, magbigay ka lang ng questions, no? Yung questions o yung tinatawag nilang no, maglalagay lang kayo ng prompts, no? Doon sa kung ano mang gusto niyo itanong, ibibigay ngayon ni ChatGPT ang sagot, no? Hindi katulad dati, ang ginagawa natin, pupunta tayo sa Google, ita-type pa natin yung question natin and then magba-browse tayo, mamimili tayo kung ano yung kumbaga yung mga sagot doon sa ating tanong. But dito ngayon sa ChatGPT, direct na sasagot siya, no? At ang kagandahan pa sa kanya, sa paglalagay natin ng mga tanong, hindi siya gano'n kaselan when it comes sa grammar, sa English grammar. Okay? So, yan ang ChatGPT. Sino ba ang bumuo ng ChatGPT? So, ang ChatGPT ay binuo ng OpenAI, no? So, ang OpenAI is an artificial intelligence research lab that focuses on developing and promoting friendly AI for the benefit of humanity. Okay, no? So, itong grupo na ito ay sila ang bumuo ngayon ng ChatGPT. At sino-sino ba ang mga nasa likod ng OpenAI na 'to, na pagbuo na ito? So, and dito makikita natin ngayon, ito ang mga bumubuo or bumuo ng OpenAI. Andiyan diyan si Elon Musk, no? Ito naman si Sam Altman, si Greg Brockman, si Ilya Sutskever, John Schuman, at saka si Wosia Saremba. Ayan, no? So sila yung ngayon yung bumuo ng OpenAI, na kung saan yung OpenAI, sila ngayon ang gumawa ngayon ng ating AI tools na ginagamit na ChatGPT. Ayan. Okay? So yan. Ngayon, paano ba natin gagamitin ang ChatGPT? Okay. So ang unang gagawin natin para magamit natin ang ChatGPT, una pupunta muna tayo sa Google. Okay? Ito ay libre lang naman at wala itong bayad. Ayan. So ita-type lang natin dito yung OpenAI. So ayan, OpenAI. Ayan, then enter, then click. Okay. So yan. So makikita nyo, bubungad sa inyo itong screen na ito, no? And then click lang natin ito. Okay? Then try ChatGPT or pwede rin namang ito i-click ninyo. Pwede rin yan. Okay? So yan. Yan. So kapag kayo ay first time pa lang nagagamit ng ChatGPT, so kailangan ninyong mag-sign up. Okay, madali lang naman yung pagsa-sign up niyan, walang masyadong hindi naman mahirap, no? Para lang kayong nag-sign up din sa Facebook. Then, so since na ako ay hindi naman na first time na gumamit, so magla-login na lang ako. So ang ilalagay lang naman ninyo diyan, syempre yung nilagay ninyong email ninyo, okay? And then syempre magtatanong kung ano rin yung inilagay ninyong password. Okay? So after niyan, lalabas na ngayon ang ayan, no. So dito ngayon, eto nasa baba ninyo kung makikita ninyo ngayon, diyan ngayon ilalagay ngayon yung prompts ninyo. Kung ano yung gusto ninyong itanong, kung ano yung gusto ninyong ipagawa kay ChatGPT, no. Yes, tama yung narinig ninyo. Pwede kasing mag-create, no. Hindi lang sumasagot ng tanong si ChatGPT, but at the same time kaya rin niyang gumawa o magpagawa ka sa kanya, no. Let's say for example, lesson plan, pwede ka rin niyang tulungan sa paggawa ng lesson plan. At pwede rin siyang gumawa, no, ng kung gusto mo gumawa ng mga ng pieces, no. Makakatulong din si ChatGPT. Yan yung mga
sa mga susunod na mga video na ipakikita ko sa inyo kung papaano ba gumawa ng lesson plan, papaano ba gumawa ng quiz gamit ang ChatGPT. Okay? So ngayon magpapakita lang ako ng sample na sasagot si ChatGPT, no? So for example, gusto mong magtanong, what is the largest planet of the solar system? Ayan. So ang bilis niyang sumagot, ano? At as you can see, kung sumagot siya, ito, the largest planet in our solar system is Jupiter. It's a gas giant with a diameter of about 86,881 miles, no? So kung makikita nito, hindi lang siya sumagot ng na simpleng Jupiter, gano'n lang. Hindi, nagbigay pa siya ng iba pang information, no? Pati yung diameter, no? Yung size ng Jupiter ay ibinigay pa rin niya, no? So ganun kaganda ang paggamit ng ChatGPT, no? So pwede kayong mga magtanong sa kanya. Pero ang limitation niya is hanggang September of 2022 lang yung mga information, no? No, at doon pa. So yung kumbaga yung mga information ng mga bago mag-September of 2022 kayang sagutin ni ChatGPT. Yung mga susunod na mga version, no? Kasi may mga naglalabas ng mga version na mga 4, mga 5, no? I think 4.5 yata ang ano. So, yun, no? Ayun, hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kayang sagutin ni ChatGPT, no? Pero yung ang nabasa ko is 3, no? ChatGPT 3, ang kaya lang niya sagutin is September, no? Mula hanggang September of 2022. Yun yung mga ano. Kaya yun, no? So, napakaganda ng paggamit ng ChatGPT, no? Pero syempre, no, sa experience ko, may mga nakikita akong error, no? Kasi alam nyo, pwede rin natin gamitin ito kahit Tagalog, no? Pwede kahit Tagalog, pwede ka rin magtanong ng ano, halimbawa, try natin, subukan natin, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? So makikita natin dito kahit Tagalog, kayang sagutin ngayon ni ChatGPT. Ayan, no? Ang pambansang bayani ng Pilipinas ay si Jose Rizal. Siya ay kilala sa kanyang mga kontribusyon sa pagsusulong pagbabago ng kanyang mga isinulat na nag-inspira sa revolusyon laban sa kolonyalismong Espanyol noong ika-19 na siglo. Kung makikita natin, ano, kahit Tagalog, pwede natin gamitin. Kaya kung halimbawa sa mga teachers, kung ang subject ninyo ay aralin panlipunan, no, Pilipino, edukasyon sa pagpapakatao, makakatulong din siya. Ganun din sa mga estudyante natin, no? Kung meron kayong mga assignments, no, makakatulong sa inyo si ChatGPT. Makakatulong, ha, hindi yung siya yung gagawa ng lahat. Makakatulong lang siya, no? Kaya sana, ayan, may natutunan kayo ngayon sa video na ito. Sa mga susunod na pagkakataon, gaya ng ipinangako ko, papaano ba natin gagamitin ang ChatGPT sa paggawa ng lesson plan? Okay? Dito kasi sa Pilipinas, meron na tayong curriculum, no? May curriculum guide na tayong ginagamit. Pero, syempre, alam naman natin tayo naman mga teachers dapat rely tayo doon sa kung ano ba yung nakikita natin sa mga estudyante natin. Kung mga fast learners, siguro mas maganda kung naboboring na sila sa mga approach na ginawa natin last year, no? Sa tingin ninyo ay magiging boring sila. So, pwede tayong humingi ng tulong kay ChatGPT na magkaroon tayo ng ibang idea, no? Kaya isa sa ituturo ko sa inyo sa next video na ipapalabas ko is paano ba gumawa ng lesson plan gamit ang ChatGPT. Ganun din, paano ba tayo matutulungan ni ChatGPT na gumawa ng mga quizzes, no? Kahit mga exams, no? Makakatulong din si ChatGPT. At sana may natutunan kayo ngayon sa video na ito. Sana wag niyo kalimutang mag-like, mag-comment, no? Kung meron kayong tanong na gusto ninyong talakayin natin sa aking YouTube channel na ito, maglagay lang kayo ng comment at kung meron kayong tanong, no, ay sa tulong at awa ng Diyos ay sasagutin natin, no? Hanggang dito na lang at sana ingatan tawa tayo lahat ng Panginoon.